Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang abandonadong pabrika na malayo sa mga tirahan. Ang lugar na ito ay naging isang gambling house na pinamumunuan ng isang dealer na nagngangalang Merrick kasama ang kanyang kanang kamay na si Raul. Si Merrick ay isa ring takas na sangkot sa iba't ibang kaso tulad ng ilegal na sugal, ilegal na pagbebenta ng armas, pagpatay, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, sina Merrick at Raul ay nagsasagawa ng krimen na kinasasangkutan ng dalawang matandang lalaki na malapit ng painumin ng nakakalason na likido. Nagtataya sila kung sino sa dalawang matanda ang tatagal ng mas matagal. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga bounty hunter sa hideout ni Merrick. Ang pangkat ng mga bounty hunter na ito ay pinamumunuan ng isang dating bayaran na mandirigma na nagngangalang Will Tanner. Ang lima pa niyang mga kasamahan ay sina Harrigan, isang dalubhasa sa computer at espiya, Cooper, isang dalubhasa sa mga eksplosibo at pagdispose ng bomba, Blanc, isang mataas na kasanayang dalubhasa sa interogasyon, si Michaels, isang dalubhasa sa malapitang laban na martial arts, at Travis, isang sniper. Bago sa lakayin ang lugar, ipinaliwanag ni Will bilang leader ng koponan, na kung magtatagumpay sila sa paghuli kay Merrick, makakatanggap sila ng bayad na $1,000,000. Gayunpaman, kinakailangan nilang hulihin siya ng buhay, dahil hindi sila babayaran ng kahit isang sentimo kung mamatay si Merrick sa insidente. Bukod pa rito, maaari silang makulong dahil sa pagpatay sa isang tao. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, agad na kumilos si Will at ang kanyang limang kasamahan upang alisin ang mga gwardya ni Merrick sa labas. Matapos matagumpay na mapabagsak ang mga gwardya, pumasok ang grupo ni Will at hiniling na sumuko sina Merrick at lahat ng naruroon. Gayunpaman, si Merrick na ayaw sumuko ng madali, agad na inutusan si Raul na burahin ang lahat ng data sa computer at kunin ang lahat ng pera, habang si Merrick mismo ay sinubukang labanan ang koponan ni Will. Sa gitna ng laban, aksidenteng napabagsak ni Will si Merrick at tumama siya sa isang matulis na bakal na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Dahil dito, inaresto ng pulisya si Will at ang kanyang limang kasamahan at malapit ng litisin sa korte. Matapos makulong ng 6 na buwan, pinalaya na si Will sa pamamagitan ng parole ng hukom. Sa sandaling iyon, sinabi ng hukom kay Will na huwag nang maging bounty hunter para lang kumita muli ng pera dahil mayroon ng mga pulis at mga tagapagpatupad ng batas sa bansa na nakatalaga sa paghuli ng mga takas. Kung babalik si Will sa dati niyang trabaho, makukulong siya ng 10 taon. Pagkatapos noon, pumunta si Will sa tahanan ng kanyang ama. Pagdating niya, agad humingi ng tawad si Will sa kanyang ama sa kanyang pagkabigo at nangako na hindi na siya magiging bounty hunter dahil gusto na niyang mamuhay ng tahimik tulad ng iba. Habang nagpapahinga sa gabi, iminungkahi ng ama ni Will na magtrabaho siya sa workshop ng kanyang pinsan bilang mobile mechanic, at pumayag si Will sa alok. Kinabukasan, binisita ni Will ang kanyang pinsan at nagsimula ng magtrabaho sa parehong araw. Makikita si Will na nag-iikot at nag-aayos ng mga sasakyang nasira sa kalsada. Pagkatapos ayusin ang isang kotse, inutusan siya ng kanyang pinsan na pumunta sa ibang lokasyon upang ayusin ang kotse na nasira doon. Pagdating ni Will sa lokasyon, labis siyang nagulat dahil ang may-ari ng nasirang kotse ay si Michaels, ang dati niyang katrabaho. Gayunpaman, medyo naguguluhan si Will sa pag-uugali ni Michaels dahil siya ngayon ay tila kinakabahan at balisa. Lumabas na may drone na nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa itaas. Kaagad pagkatapos ayusin ang kotse, nagpasya sina Will at Michaels na mag-usap sa isang kafe. Doon, sinubukan ni Will na tanungin kung may problema si Michaels dahil kanina ay mukhang nababahala at hindi siya mapakali. Sinabi ni Michaels na ayos lang ang lahat. Kasabay nito, nakatanggap si Michaels ng mensahe na nag-uutos sa kanya na agad na alisin si Will, o siya ang papatayin. Sa sandaling iyon, nagpasya si Michaels na atakihin si Will. Gayunpaman, nakaiwas si Will, at nagkaroon ng laban ang dalawa. Sa huli, nagtagumpay si Will. Hindi pa rin alam ang sitwasyon, sinubukan ni Will na tanungin si Michaels kung ano talaga ang nangyayari. Ipinahayag ni Michaels na pinipilit siyang patayin si Will dahil kung hindi, papatayin ang kanyang pamilya. Ibig sabihin nito, may tao na gustong ipapatay si Will. Patuloy na lumaban si Michaels sa kabila ng pagpigil ni Will sa kanyang pag-atake. Sa isang pagkakataon, aksidenteng natamaan ni Will ang ulo ni Michaels na nagdulot ng kanyang agarang pagkamatay. Lumabas na lahat ng ito ay pinaplano ni Raul, dahil determinado siyang maghihiganti sa pagkamatay ni Merrick sa pamamagitan ng pagpatay sa grupo ni Will.
Bukod dito, ang eksena ng drone kanina ay sinadyang gamitin upang i-record ang laban, dahil ginagawang sugal ni Raul ang kanyang paghihiganti para sa mga mayayamang tao. Sa kafe, pinagtibay ng pulisya ang lugar at inaresto si Will. Gayunpaman, dahil sa maraming saksi sa insidente, pinakawalan si Will, dahil napatunayan na siya ay kumilos sa pagtatanggol sa sarili. Sa parehong oras, dumating ang ama ni Will upang dalhin siya pauwi. Sa daan pauwi, tinanong ng ama ni Will kung bakit gustong patayin ni Michael si Will, lalo na't magkaibigan naman silang dalawa. Si Will, na walang alam, ay hindi makapagpaliwanag ngunit pinaghihinalaan na si Michaels ay kumilos sa ilalim ng pagbabanta ng iba. Pagdating nila sa bahay, natagpuan nila silang, isa pang dating katrabaho ni Will, na naghihintay sa kanila. Sabi nilang na alam niya ang tungkol sa insidente na nangyari kay Will. Pagkarinig nito, agad na itinutok ng ama ni Will ang kanyang baril. Dahil imposibleng kumalat ang balita ng ganoon kabilis, lalo na't malayo ang bahay nilang mula sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, ipinaliwanag nilang na siya ay isang pribadong detective at madali lang niyang malalaman ang tungkol sa mga kaganapan sa lungsod. Sinabi rin nilang kay Will na kung gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari, dapat siyang sumama sa kanya. Bago umalis, pinayuhan si Will ng kanyang ama na mag-ingat sa lahat, kasama na silang. Sa daan, tinanong ni Will kung ano talaga ang nangyayari, dahil napansin niyang silang ay mukhang kinakabahan at nag-aalala, katulad ni Michaels. Ipinaliwanag nilang na siya at si Michaels ay parehong nasa ilalim ng banta ng isang tao. Pagkatapos, ibinibigay nilang ang isang mapa, itinuturo ang isang partikular na lokasyon, at sinasabi na kung makararating si Will sa lokasyon na iyon bago mag 5 AM, makakakuha siya ng sagot. Nang tanungin ni Will kung balak din siyang patayin nilang, biglang umatake silang. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Will at tumalon palabas ng kotse. Ang eksena ay lumipat kay Raul, na kasalukuyang nagbibigay ng talumpati sa harap ng mga mayayamang tao, kasama na ang mga opisyal. Pagkatapos ay inihayag ni Raul na nagbukas na muli ang sugal, at ngayon ay haharapin ni Will silang. Nang marinig ito, maraming tao ang tumaya kay Lang, dahil sa tingin nila ay pagod na si Will. Balik kay Will, na tumalon mula sa sasakyan at ngayon nagtatago sa ilalim ng buhangin. Nang dumaan silang, kinuha ni Will ang kanyang armas, at naglaban sila upang mapigilan ang isa't isa. Matapos makipaglaban ng malapitan, sa wakas ay natalo ni Will silang. Habang aalis na si Will, napagtanto niya na si Travis, isa pang dating kasamahan at bihasang sniper, ay nakapwesto sa isang kalapit na burol na may layuning patayin siya. Matapos na makaiwas sa atake ni Travis, biglang lumapit kay Will ang isang babaeng pulis na nagpapatrol. Sa kasamaang palad, akala niya si Will ay isang kriminal at inutusan siyang sumuko. Ayaw ni Will na maging target ni Travis ang pulis, kaya sinubukan niyang ipaliwanag na may sniper sa burol at hinimok siyang pumasok sa kotse kaagad. Gayunpaman, dahil hindi siya nakikinig, siya ay pinatay ni Travis. Hindi nagtagal, dumating ang isang kotse na minamaneho ni Harrigan, na naglalayong iligtas si Will. Sa simula, hindi nagtitiwala si Will sa kanya, pero sinisiguro ni Harrigan na wala siyang balak na patayin siya. Walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Will na sumakay sa kotse ni Harrigan. Pagdating sa tahanan ni Harrigan, inatake siya ni Will, hinihingi ang paliwanag kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang mga dating kasamahan. Ipinaliwanag ni Harrigan na sasabihin niya ang lahat basta manatiling kalmado si Will. Sa loob ng trailer ni Harrigan, inihayag niya na 1 linggo na ang nakalipas, nilapitan ni Raul ang lahat ng dating miyembro ng koponan at inutusan silang patayin si Will. Banta rin ni Raul na papatayin ang kanilang mga pamilya kung hindi sila sumunod. Bukod dito, kung magtagumpay silang patayin si Will, papatayin nila ang isa't isa, at ang huling makaligtas ay makakatanggap ng ilang milyong dolyar na gantimpala. Nang marinig ang paliwanag na ito, inilabas ni Will ang mapa na ibinigay noon ni Lang at tinanong kung bakit kailangan niyang makarating sa lokasyon na ito bago mag 5 AM. Ipinaliwanag ni Harrigan na ito ay bahagi ng konsepto ng sugal na ngayon ay inorganisa ni Raul. Ang nakamamatay na larong ito ay may ruta na may finish line sa punong himpilan ni Raul. Ang nakamarkang lokasyon sa mapa ay ang punong tanggapan ni Raul, at sino mang makaligtas at makarating doon ang magiging panalo. Samantala, sa punong tanggapan ni Raul, inihayag niya ang isang bagong sugal sa pagitan ni Will at Travis. Lahat doon ay kumpiyansa na mamamatay si Will sa pagkakataong ito, kaya walang tumaya sa kanya. Sa kabilang banda, malapit na si Travis sa tahanan ni Harrigan, handang atakihin si Will.
Sa kabutihang palad, nakaiwas sina Will at Harrigan sa atake at nakatakas sa pamamagitan ng kotse. Nang makarating sila sa gasolinahan, biglang nasira ang kanilang sasakyan. Mabilis na pumasok si Harrigan habang tumatawag si Will sa kanyang ama para sunduin siya. Samantala, papalapit na si Travis sa kanila sakay ng kanyang sasakyan. Habang pinapanood ni Will at Harrigan ang labas, biglang inatake sila ni Travis gamit ang kanyang armas. Sa gitna ng labanan, dumating ang ama ni Will at dinala sila palayo. Sa sasakyan, tinanong ng ama ni Will si Harrigan kung bakit ayaw niyang patayin si Will. Sumagot si Harrigan na wala na siyang pamilya at ayaw niyang ipagkanulo si Will para lang sa ilang milyong dolyar. Kaagad pagkatapos, isang tiwaling pulis na itinalaga ni Raul ang nagpadaan sa kanila papunta sa kanan kung saan naghihintay si Cooper, dating kasamahan ni Will at eksperto sa mga pampasabog. Sa daan, halos makasagasa ang kanilang kotse sa isang tripwire na itinakda ni Cooper. Sa kabutihang palad, mabilis na pinahinto ng ama ni Will ang sasakyan, at inalis ni Will ang bomba. Sa sandaling iyon, plano ni Will at Harrigan na hanapin si Cooper. Gayunpaman, dahil gusto ng ama ni Will na sumama, pinatulog ni Will ang kanyang ama upang mapanatili siyang ligtas. Sina Will at Harrigan ay naghanap kay Cooper, na tiyak na nagtatago lang sa malapit. Habang naglalakad, aksidenteng natapakan ni Harrigan ang isang bomba na itinanim ni Cooper. Nang makita ito, pinatatag ni Will si Harrigan at inipit ang landmine gamit ang isang bato, na matagumpay na nailigtas siya. Sa parehong oras, naiinis si Cooper dahil lahat ng kanyang mga landmine ay na-defuse ni Will. Dahil dito, agad na pinagana ni Cooper ang isang detonator, na nagdulot ng problema kina Will at Harrigan. Matapos maiwasan ang pagsabog, hinabol ni Will si Cooper, na sumusubok na tumakas gamit ang kotse. Sinabi ni Will kay Cooper na wala siyang pamilya, kaya walang dahilan para gusto niyang patayin si Will. Gayunpaman, inamin ni Cooper na masyadong nakakaakit ang alok ni Raul na pera, na nagresulta sa isang laban sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng laban, aksidenteng nahulog ni Cooper ang pin ng granada. Napansin ito ni Will at itinapon ang granada, na nagligtas kay Cooper. Hindi nagtagal, dumating ang isang sheriff na naglalayong arestuhin ang tatlo. Si Cooper, na ayaw mapunta sa bilangguan, tumakas. Kasabay nito, tinamaan ng bala si Will sa braso, na pinaputok ni Travis. Pagkatapos ay binaril ng sheriff si Travis dahilan para siya ay umalis. Habang ginagamot si Will at papunta na sa himpilan ng pulisya, pinasabog ni Cooper ang isang granada, na nagdulot ng pagkaabala sa sheriff at pinahintulutan si Cooper na mapigilan siya. Sinabi ni Cooper kay Will na tutulungan niya ito ngayon dahil iniligtas ni Will ang kanyang buhay. Umalis silang tatlo, pinasabog ang kotse ng sheriff habang sila ay palayo. Sa daan, bigla silang pinigilan ng ama ni Will, na gustong ibigay ang isang mapa na naiwan sa sasakyan. Gusto rin niyang gumanti sa suntok na ibinigay ni Will sa kanya, pero nang makita ang sugatang kamay ni Will, pinatawad siya ng kanyang ama at nagpasya siyang tulungan siyang lutesin ang isyung ito. Samantala, inutusan ni Raul ang kanyang operator na ipasok siya sa laro. Ang mga mayayamang manunood na humahanga sa mga kakayahan ni Will, ay nagsimulang tumaya sa kanya, na nangangahulugang matatalo si Raul kung makaligtas si Will hanggang alas 5 ng umaga. Kapag handa na ang lahat, inihayag ni Raul na opisyal na siyang sasali sa laro at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag patayin si Will dahil siya mismo ang papatay sa kanya. Sa ibang lugar, dumating si Will at ang kanyang grupo malapit sa punong tanggapan ni Raul. Hiniling ni Will sa iba na pumasok muna habang hinihintay niya si Travis na patuloy pa ring nagta-target sa kanya. Pagkatapos maghanda, sinimulan na nina Cooper, Harrigan, at ama ni Will ang pag-atake. Di nagtagal, dumating si Travis na hinahanap si Will ngunit nagulat nang makita niyang nasa likuran na niya si Will. Pagkatapos, hiniling ni Will kay Travis na sumuko, sinasabi na ang kanilang pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa pera, lalo na't wala ring pamilya si Travis. Sa kasamaang palad, si Travis na nababalot ng kasakiman, ay patuloy na umatake, at si Will ay napipilitang patayin siya. Matapos talunin si Travis, mabilis na nagmadali si Will upang tulungan ang kanyang mga kasamahan na labanan ang mga tauhan ni Raul. Sa isang pagkakataon, natagpuan ni Will si Raul na nag-iisa ng walang mga bodyguard. Sa parehong pagkakataon, hinamon ni Raul si Will sa isang duelo hanggang kamatayan. Ang laban ay matindi, na lahat sa punong himpilan ay sabik na nanunood.
Sa simula, na-corner ni Raul si Will pero sa kalaunan, naibalik ni Will ang sitwasyon, na nagresulta sa pagkamatay ni Raul. Pagkatapos, dumating ang pulis at hinalugog ang lugar. Lahat ng nasa loob ng punong tanggapan ni Raul ay inaresto, at lahat ng pera ay kinumpiska. Dahil dito, pinasalamatan ng hepe ng pulisya si Will sa pagtuklas ng pinakamalaking sindikato ng sugal sa lungsod. Bukod dito, inaalok ng hepe ng pulisya sina Will Cooper at Harrigan ng mga posisyon sa puwersa ng pulisya nang walang kinakailangang mga pagsusulit. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.